Start mo ulit. Praise. Ayan, may nagpalang umaga po sa ating lahat. Hinahanihan ko na po ang lahat na tumayo para sa ating gawain. Tayo po ay magsisimula na po. At bago po tayo magsimula, ito po ang mga paalala para sa ating maayos na pagsamba. Una po ay tignan po natin ang ating mga bata. Ayan, lagi po silang nasa loob ng panambahan. Pangalawa, i-turn off po yung mga cellphones for silent mode po. And iwasan po natin ang ingayan or any distractions po para makapag-focus po tayo sa gawain ng Panginoon. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aawitan at sa ating pagpupuri, tayo po muna ay samahan niyo po akong sumaikling pagbasa ng salita ng Panginoon sa Psalm chapter 95 verse 6. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Serve the Lord with a gladness. Come to Him into His presence with singings. Ascribe to the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the splendor of holiness. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang itong pinagkaloob mo po sa amin. Kami, Panginoon, ay nagagalak dahil kami ay narito sa iyong panambahan, Panginoon. Dalangin po namin na kami ay patawarin mo po sa lahat ng aming nagawang pagkakasala, Panginoon. At Panginoon, hayaan mo po na ang mga bawat kabataang naririto, magulang, Panginoon, Lord God, ay patuloy na magpuri at magdakila sa iyong gawain, Panginoon. Dalangin po namin na hayaan mo, Panginoon, na makatagpo ka namin sa gawain ito. Lord, pinapanalangin din po namin na patuloy niyo i-bless ang Jacob's BCI, Panginoon Lord God. At patuloy niyo po kami, Panginoon, paglabuin, Panginoon, sa aming spiritual na relationship sa iyo, Panginoon Lord God. Dalangin din po namin, Panginoon, ang bawat isang naririto, Panginoon, na pagkaisahin mo po kami sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Ano man ang aming dala-dala, Panginoon Lord God, alam po, Panginoon, na ito'y aalisin mo, Panginoon Lord God. At pahayaan mo, Panginoon Lord God, sa umagang ito ay patuloy kami makapag-focus sa iyong pag-awit at sa iyong pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon Lord God. Lord, maraming salamat din po dahil hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon, sa bawat araw mga nakalipas, Panginoon Lord God. At ngayon, napapasalamat po kami, Panginoon, dahil kasama ka po namin, Panginoon, sa gawain ito. Dalangin ko din po, Panginoon, ang mga wala pa. Hayaan mo, Panginoon, na dali mo po sila, Panginoon, sa iyong panambahan, Panginoon, upang makasama namin sa pagpupuri. At dalangin namin, Panginoon, ang kaayusan na ang gawain ito, Panginoon Lord God. Dahil alam po namin, Panginoon, na kasama ka po namin, Panginoon Lord God, dito sa amin, Panginoon Lord. And hayaan mo po, Panginoon, na patuloy kami magkaroon ng kagalakan, Panginoon, ng pusong tapat, Panginoon Lord God. At hayaan mo, Panginoon, na buksan mo po ang aming mga tenga, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo po ng iyong mga awitin na iyong silbing panalangin ng bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat po muli. Ikaw ang aming pupurihin, ikaw ang daming dadakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po. Ayan, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tayo muli ay nagkita-kita. Ayan, sabihin mo nga sa iyong katabi, ako'y nagagalak na nakalilitukan kasama kita. Ayan, pwede niyo pong kamayan ang inyong mga katabi at sabihin na mabuti ang Diyos. Amen. So ngayon po, start na tayo sa pag-aawitan. Sana po lahat ay sumayaw at umawit para sa ating Diyos na buhay. Sabi nga sa awitin, tayo na sama-sama magpuri sa ating Diyos. Ay sarap
May panibago sa may bagong kabanata, malakas na marapin ang lupa. Dapat di ang may pagkahawakan mo. May panibagong simula. May panibago simula. May bagong kabanata, malakas na marapin ang lupa. Dapat di ang may pagkahawakan mo. May panibagong simula. Patuloy natin palakpakan ang ating Diyos na mahal. Amen po, Panginoon. Tunay ang may bagong simula, Panginoon, pag kami nasa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, sa oras na to ay patuloy ka namin tatagpuin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lang ang aming kandungan, Panginoon, Lord God. Ikaw ang aming comfort, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, sa umagang ito, ay patuloy ka namin awitan, Panginoon. Patuloy namin ibigay sa iyo ang karapat-dapat na pagpuri, Panginoon. Amen. Hallelujah. Iyan ang
buhay ko'y kailangan ka. Ngunit ikaw ay tapat kailanman. Sa pangako mo ay di naman. Diyos, ikaw ay pupurihin, kalungan aking hiling. Di mag-iwan, di mag-iwan, binago mo ang buhay ko. Sa kabutihan kapangatan mo, di mag-iwan, di mag-iwan, sa'yo'y mananalig. Narinig ako, ikaw ay nariyan. Kahit di na hindi ka nagulang, Panginoon. Kahit kailan hindi ka ulan, hindi na ako mangangamba. Basta't kasama ka, dahil ikaw ay tapat kailanman. Sa pangako mo ay di naman. Diyos, ikaw ay pupurihin, kalungan aking hiling. Di mag-iwan, di mag-iwan, binago mo ang buhay ko. Sa kabutihan kapangatan mo, di mag-iwan, di mag-iwan, sa'yo'y Diyos na
Panginoon. Salamat sa pagtupad naman ng iyong pag-ibig, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Hanggang sa kami sumilang, Panginoon, at hanggang ngayon, Panginoon. Tunay na karapat dapat kang purihin, Panginoon. Tunay na dapat kang dakilain, Panginoon. Lord, maraming salamat. Hayaan mo na awitan ka namin at patuloy ka namin pasalamatan, Panginoon. Sa pag-aawitang ito, Panginoon, Lord God, ay magsilbing panalangin namin sa iyo, Panginoon. Patuloy na po natin awitan ang ating Diyos na buhay. Ikaw, ang dakilang handang minamahal sa aking pagsilak hanggang sa ngayon na mabuti ka. Ikaw ang pupurihin at sasambahin sa lahat ng oras, ngayon at bukas, mabuti ka, mabuti ka, sa'yo ang malapit, sa'yo ang papuri habang may buhay, sa'yo ang karangalan. Sa'yo ang lahat may karapat-dapat. Ikaw ang pupurihin, sasambahin sa lahat ng oras, ngayon at bukas, mabuti ka. Mabuti ka, Panginoon. Mabuti ka. Sa'yo ang malapit, sa'yo ang papuri habang may buhay, sa'yo ang karangalan. Sa'yo ang lahat may karapat-dapat. Sa'yo ang malapit, sa'yo ang papuri habang may buhay, sa'yo ang karangalan. Sa'yo ang lahat may Hallelujah, sa'yo ang papuri, sa praise ko ang Hallelujah, Hallelujah, sa'yo ang papuri, Hallelujah, Hallelujah,
buhay, sa'yo ang karangalan. Sa'yo ang lahat ay karapat-dapat, sa'yo ang walhati. Sa'yo ang papuri, habang may buhay, sa'yo ang karangalan. Sa'yo ang lahat ay karapat-dapat. Sa unang pagkakataon, Hallelujah, Hallelujah, sa'yo ang papuri. 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 Oh Diyos ng makapangyarihan, sa'yo ang lahat ng papuri. Patuloy nating palakpakan ang ating Diyos. Tunay ng karapat-dapat pang purihin, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, kulang pa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, sa kabutihan na binibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na maramdaman namin ang iyong presensya hanggang sa pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo pong ipuin ang aming mga puso. Patuloy mo po kami paglalimin sa iyo, Panginoon, Lord God. At hinahangat namin, Panginoon, Lord God, at bukaw kami, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, Lord God, patuloy kami, Panginoon, Lord God, sa iyo nagsusumamo, Panginoon. Patuloy mo pong dinggin ang aming panalangin, Panginoon. Patuloy mo rin po, Panginoon, nakikita ang mga tao, Panginoon, Lord God, ang iyong mga anak, Panginoon, na nakataas ng kamay, Panginoon. Alam ko, Panginoon, Lord God, nandito kami, Panginoon, because we have a purpose, Panginoon, Lord God. And we stand, Panginoon, in our feet for you, Panginoon. Panginoon, alam namin, no matter what, Panginoon, Lord God, no matter what chaos ang harapin namin, ay patuloy kaming magiging malakas. Dahil ikaw, Panginoon, ay kasama at mabuti ka sa aming buhay, Panginoon. Kaya ikaw ang aming pupurihin, ikaw ang aming dadakilain. Sabay-sabay po tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo bilang pag-alam sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sulat ni Lucas sa Gawa chapter 8 verse 35 to 37. Simula sa kasulatang ito'y sinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, "Tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Maaari kung sumampalataya ka ng buong puso." Sumagot ang pinuno, "Sumasampalataya ako na si Jesus ang anak ng Diyos." Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, tunay nga na napakabuti mo, Panginoon. Ang lakas namin ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ikaw ang ulo ng panambahang ito at kami ay iyong katawan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na palakasin mo ang iyong iglesia. Palakasin mo ang bawat bahagi ng iyong katawan, Panginoon, upang magbigay kaluguran sa aming Panginoong Hesukristo. Dalangin ko nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral, sa aming pagbubulay-bulayan, inaanyayahan namin ang banal na Espiritu na siyang manguna, maging dakilang tagapagturo namin sa mga oras na ito, sapagkat kung kami lamang, Panginoon, wala po kaming kayang gawin. Kaya Lord, naniniwala, nananampalataya at nagtitiwala kami sa magagawa ng banal na Espiritu na siyang humuhubog, siya ang nagbabago sa aming puso't isipan sa pamamagitan ng salitang aming tinatanggap. Lord, dalangin ko nawa, Panginoon, na hayaan mong sambahin ka sa Espiritu at katotohanan ng mga anak mo na naririto. At hayaan mo rin, Lord, na ang bawat isa sa amin, Lord, bawat salitang aming
magsilbing gabay at magsilbing tagapag-ingat ng aming mga puso sa anumang palaso ng kaaway. Maraming salamat, Lord, sa wisdom and knowledge na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, binababa ko ang aking sarili, wala po akong kakayahan, ngunit ikaw ang Diyos na tapat, marunong at higit sa lahat, you are all-knowing God. Hayaan mo na ang salita mo mismo ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mga buhay ng mga apostol, buhay ng mga disipulo ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Lord. Purihin ka, luwalhatiin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang lahat po ay magsipag-upo sa biyaya ng ating Panginoon. Patuloy po tayo sa pag-aaral ng aklat ng mga gawa. Sabi nga sabi ng mga theologians, this is the Acts of the Apostles, but we believe this is the Acts of the Holy Spirit through the Apostles. So, tingnan po natin ang ginawa ng ating Panginoon sa early church. Dito na po tayo sa chapter 8, ngunit baliktanawan po natin ang chapter 7, which is we are really blessed, but unfortunately, hindi ko po nabura po yung video natin sa YouTube. Kaya naman, hindi ko siya ganong na-review kung ano yung mga nasabi ko last week. But then, the Lord, alam ko po, siya po ang naglalagay sa puso natin ng bawat na pag-aaralan natin. Kasi baka po tanungin ninyo ko bakit wala po tayo nung last week sa YouTube. Kasi po, nabura po. Full storage na yung aking cellphone. Ayan, sa kabutihan ng ating Panginoon, pinag-aralan po natin Stephen's speech in front of Sanhedrin. Nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos na siyang nangusap kay Esteban sa kabila ng pag-uusig sa kanya na hanggang sa punto ng kamatayan, itinaas niya ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So sabi dito, Israelites multiple rejection na pinahayag ni ni Stephen na disipulo ng ating Panginoon at isa sa mga deacons na 7 deacons na pinili ng iglesia para manguna sa pagbibigay ng mga pagkain o pagtulong doon sa mga widow. Kaya naman, nakita natin dito yung multiple rejection, hindi isang beses. Kung makikita, sabi dito sa pinag-aralan natin last week, hindi isang beses ni-reject ng mga Israelita ang Panginoon. Amen? O ang mga leader na itinawag ng ating Panginoon, simula kay Moses na highly honor ng mga Hudyo, hanggang sa mga disipulo ng ating Panginoon in the early church. Kaya naman, ito po yung naging dahilan. Nung marinig nila ito yung naging dahilan ng nagnit-ngit sa galit ang mga Sanhedrin. Kaya sila ay kinuha nila si Stephen at dinala sa public para i-persecute. Kaya nga sinabi ko, di po ba, ang persecution o execution ng mga Hudyo nung time na yon, Roma lamang po o Roman Empire lang o gobernador ng Roma ang may kakayahang i-execute ang Hudyo. Ngunit ang mga Pariseo, mga Eskriba o Sanhedrin, ang ginagawa nila para i-execute ang isang tao, dadalhin nila sa public, hihilain nila sa public, at hahayaan nila ang public mismo ang humatol. Ganun po yung ginawa kay Stephen. At ganun din yung ginawa sa babae, yung babae na sino to, yung pinagbabato. Diba sabi dito, yung nangangalon niya, nahuling nangangalon niya. Ayan. So, yun din po yung ginawa nila doon sa babaeng nahuling nangangalon niya. Ngunit sinabi ng ating Panginoon, kung sino ang walang kasalanan, siya yung unang bumato. So yan po yung napag-aralan natin last week. And ngayon po, ito po yung ating pag-aaralan in chapter 8, na kung saan the start of something good out of something bad. So makikita natin dito sa chapter 8 verse 1 to 3, the church is persecuted and scattered.
Pangalawa, the Christ is preached in Samaria. The sorcerer's profession of faith, the sorcerer's sin, and the Christ is preached to an Ethiopian. So pag-aaralan po natin yan, mga puntos na yan dito sa chapter 8. So, simulan po natin. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Ng araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia ng Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. So kung titingnan natin from chapter 1 na sinabi ng Panginoon bago siya ma-ascend, naalala niyo po ba in chapter 1 bago ma-ascend ang ating Panginoon, sabi niya po, isusugo ko kayo. Saan? Sa Judea, Samaria, hanggang sa Jerusalem, hanggang sa dulo ng daigdig. So, from chapter 1, hindi pa naganap yung pagsugo na yon. Sa chapter 2, yung pagbaba ng banal na spirito. Amen po ba? And sa chapter 3, hanggang sa chapter 7, doon lang nag-start yung persecution. Na kung saan, nag-start naman kay Juan tsaka kay Pedro nung pagharap sa Sanhedrin. Pero yung persecution na merong mamatay, nag-start kay Stephen. Siya po yung unang martyred na pinatay in the early church. So kung makikita natin dito naganap yung sinabi ng ating Panginoong Jesus na isusugo sila from Samaria, Judea, Jerusalem. So dito po natin makikita yon. Sabi dito, ng araw ng yaon, nagsimula ang matinding pag-uusig. Dahil sa kaya yung taptahan natin kanina, title, di ba? The start of something good out of something bad. May nangyari sa kanilang persecution. Nagsimula kay Stephen, pero hindi napigilan ang salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, the Word of God is unstoppable. Hindi mapipigil ng anumang paghihirap kahit kamatayan ng lingkod ng Diyos ang ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Kaya kanina, higit pa sa nalalaman. Diba? Ang kaya ng gawin ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, God is all-knowing God. Even we think of something bad na nangyayari sa buhay natin, meron tayong makukuha at makikita na mahahayag yung kalooban ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya mapalad ka. Sabi dito, ang lahat ng sumampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Dito natin na makikita na ang church, early church, even the early church, in-scattered ng Panginoon para ma-spread out ang kanyang salita. Amen? So, hindi siya kalugian na namatay si Stephen, kundi iyon ang simula ng mas malagupang pagpapahayag ng mabuting balita. Hindi lamang sa loob ng Jerusalem, maging sa Samaria. And alam natin, Samaria, mix yan sila. Pag sinabing you are Samaritan, hindi ka purong Hudyo. Iniiwasan yan ng mga Hudyo. Bakit? Kasi nga, sila po yung mga Hudyo na nakipamato o nakapangasawa ng hindi Hudyo. So, dito sila, isolated sila in Samaria. So, sabi po dito, ang lahat ng sumampalataya ay nagkawatak-watak. Kaya naman si Philip o si Felipe ay napunta saan? Sa Samaria. So, pag-aralan po natin, sabi dito, the church is persecuted and scattered. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinalanggo ang mga sumasampalataya, maging ang lalaki o mga babae. So ito po si Saulo. Si Saulo
Pablo. Amen? So kung makikita natin dito, siya rin ang sumulat sa mga taga-Korinto in 1 Corinthians chapter 15 verse 9, "For I am the least of the apostle, who am not worthy to be called." Hindi siya karapat-dapat na tawagin. Bakit? Kasi alam niya kung ano yung past niya. Yung nagawa niya in the past. Pinasok niya yung mga bahay-bahay at kanyang kinalagad at ibinalanggo ang mga sumasampalataya, lalaki o babae. So sabi dito, "Because I persecuted the church of God." Nakita natin na even si Apostol Pablo, tinuring niya na kung makikita na siya yung pinakamaraming naisulat in the New Testament. Mga sulat sa mga from Roma at sa mga sumusunod pa na epistle in the New Testament. Sa kabila ng pag-uusig na pinagdaanan ng iglesia, hindi sila tumigil na ipangaral ang salita ng Diyos saan man sila dalhin ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi mapipigil ang paglaganap ng salita ng Diyos. Sapagkat ayun yung sinabi ni Jesus, isa sa mga sign ng kanyang pagbabalik kapag ang salita ng Diyos ay naipalaganap na sa buong daigdig. And sabi po dito, the Christ is preached. Ano ba yan? Tama ba? Tatakpan natin. Ayan, the Christ is preached in Samaria. Sabi dito, ipinangaral sa Samaria ang magandang balita. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita kung saan man sila magpunta. So makikita natin dito, hindi natapos doon sa pagkamatay ni Stephen yung paglaganap ng salita ng Diyos. For us, ganun din ba tayo? Mahirapan lang tayo, hindi na tayo susunod, hindi na natin kayang ipahayag ang salita ng Diyos? No! Up to the point of death, hanggat kaya nating ipahayag ang salita ng Diyos, ipahayag natin. Ito yung, hindi ko naman sinabing sa panahon ngayon, wala nang persecution na ganyan eh. Malaya dito sa bansa natin, but in the other country, nangyayari pa yan. In the other countries, maraming bansa pa. Isa na yung North Korea. Di po ba? Pero dito sa bansa natin, tanungin mo yung katabi mo, sinong pipigil sa'yo para ipangaral ang salita ng Diyos? Sarili natin. Our own selves. Huwag nating hayaang dumating pa tayo sa mabigat na pagsubok, saka tayo susunod sa Diyos. Amen? Saka natin ipapangaral yung mga bagay na natutunan natin sa salita ng ating Panginoon. Persecution pushed the Christian beyond Jerusalem and into Judea and Samaria. Ipupush yan. Sabi mo sa katabi mo, yung persecution hindi para pahirapan ka. Amen? Ang persecution ay nangyayari para mas patatagin ang iglesia. Nililiglig eh. Hindi lang naman dito. Pero sinabi ko nga, yung hirap na sumunod sa Diyos ay kaiba sa hirap ng pagkakasala. Because that is, yun yung consequence ng sin eh. Pero yung sumusunod ka sa Diyos at nahihirapan ka, mapalad ka. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Yung pagsunod natin at may kalakip na paghihirap, persecution man yan sa loob ng tahanan, saan man bahagi yan, maliit o malaking persecution, mapalad tayo. But if we are suffering because of the sin, the Lord is still gracious. Makita nawa na ang Panginoon ay higit sa lahat mapagpatawad. Amen? Hinahayaan niya tayo habang nabubuhay na lumapit sa Kanya. At actually, panalangin ko sa Panginoon habang nag-aano tayo dito, yung preaching ng kabilang church sa Jacobs BCI West Crame. Napakaganda ng preaching nila doon. 1 Corinthians chapter 5.
They are dealing the sin inside the church. And sa atin ngayon, napakaganda rin. Kung paano naman patatagin ng Panginoon dahil saan? Persecution. Amen po ba? Paalala lang sa atin ang ating Panginoon. Hindi kahirapan. Alam ko, nabanggit dito ni Apostol Pablo. Hindi kasaganaan. Hindi kung ano pa mang bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. Amen? Walang, sabi mo sa katabi mo, walang makakapaghiwalay sa'yo sa Panginoon. Amen? All we have to do is to dig in, search deeply His Word. I-connecta natin yung sarili natin sa Panginoon. Kasi kahit pagsubok, kahirapan, o ano pa mang mga bagay, may plano ang Diyos dyan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos dyan. Dito natin makikita na si Felipe sa lungsod ng Samaria, ipinahayag niya doon si Kristo. Sino ba itong Felipe na ito? May komentary akong nabasa na ito daw si Felipe ay isa sa mga apostol. Pero hindi po. Hindi po siya isa sa mga apostol, ngunit tinatawag siyang Philip the Evangelist. Isa siya sa mga 7 deacons doon na pinili sa chapter 6 na mag-serve. So hindi po yan si Philip ha. Una, akala ko din si Philip eh. Pero nagbasa ako ng ilang komentary. Mas marami ang nagsasabi na hindi daw po ito si Felipe the Apostle, kundi si Philip the Evangelist. Okay? Siya po ay isa sa mga 7 na pinili na deacons in the early church. So sabi dito, nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang mga masasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinasapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon, sa lungsod ng Samaria. So kung titingnan natin dito, sa lungsod ng Samaria na yan, maraming mga nayon sa loob niyan. Hindi lamang isang nayon yan. So kung makikita natin dito, yung pagpapahayag ni Felipe ay may kasamang himala. Hindi dahil siya ay gumagawa ng himala mismo sa sarili niya, kundi ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ulitin ko. Kasi minsan ang connotation ng ilan, katulad ditong pag-aaralan natin sa kasunod, the Simon Sorcerer. Siya naman ay bago pa siya makakilala o sumampalataya sa ating Panginoon, siya po ay gumagawa ng mga magic. Okay? Pero itong si Felipe, sa kanyang pangangaral, naroon makikita nakasama ang himala na nagmumula sa ating Panginoon. Ano yung mga himala na yan? Lumalabas yung mga sasamang espiritu sa mga taong sinasapian, sumisigaw habang lumalabas, at maraming lumpo at pilay. Hindi lamang yung mapalayas yung masamang espiritu, kundi pinagaling din niya ang mga lumpo at pilay. Sabi dito sa sumunod, nang marinig ng taong si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti. Ayan, hindi na pala ayan. Doon may isang lalaki, ito yung sinasabi ko, doon may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya'y isang dakilang tao. So, ibig sabihin, itong si Simon the Sorcerer, na kung saan nag-profess ng faith, matapos niyang marinig ang pangangaral ng magandang balita. Again, hindi tayo basta magkakaroon ng pananampalataya dahil sa nakita lang natin. Kung hindi, ito po'y magkakaroon tayo ng pananampalataya dahil bunga ito ng ating mga pakikinig. Meron kang napakinggan at ganito yung nangyari kay Simon. Sabi dito,
Pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya'y dakilang tao at pinapakinggan naman siya ng lahat. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na lipunan. Ang lalaking ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila, sabi nila. Okay? Si Simon, ito yung connotation sa kanila, na sa kanya, kay Simon, na siya daw po ay ang lalaking may kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Pero kung titignan natin dito, yung kasunod, sabi dito, mahabang panahon din sila'y pinapahanga niya sa pamamagitan ng salamangka. Kasi sino ba namang di mamamangha sa mga magician, no? Diba? Nakita na ba kayo ng magician? Diba? Ganon niya na daya yung mga, pero alam ko, naniniwala ako sa mga magician. Ano lang yan eh, bilis ng kamay eh. Diba ba? Bilis lang ng kamay ang mga magician. Ang malupit pa, tinataas niya yung sarili niya. So sabi dito, mahabang panahon silang naniwala, sila'y pinapahanga niya sa pamamagitan ng salamangka. Kaya siya'y patuloy na pinakikinggan nila. Ngunit, ito na yung magandang balita ngayon. Ngunit, nang sila'y sumampalataya, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Jesus, nagpabautismo ang mga lalaki, mga babae. Ito yung resulta ngayon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Expect na natin na kapag ang mabuting balita ay naipapangaral, makikita natin yung eagerness ng mga tao. Una talagang kahit yung eunuko, kapag ikaw ay sumampalataya, even ako yung una akong naging Christian, yung talagang unang step, magpabautismo. Sabi mo sa katabi mo, magpabautismo. Pero magkaiba ang bautismo sa tubig at bautismo ng Holy Spirit. Amen? Kasi kasunod niyan, pupunta po si Apostol Pedro at si Juan para sila naman ay mabautismuhan sa Espiritu, ipapanalangin. Hindi dahil may kakayahan sila na sa sarili, itong si Pedro at si Juan, ngunit binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan o gift para sa kanilang pagpatong ng kamay, mabautismuhan ng banal na Espiritu. And again, panalangin pa yon, ipagpipray na kung saan, kung luluubin ng Diyos na sila'y mabautismuhan ng Espiritu. Amen po ba? So sabi din, kasi meron tayo ngayon na kapag bautismo, ito isa din sa kinukorek, no? Sa church, na kapag ikaw ay nabautismuhan sa tubig, kailangan ultimato mabautismuhan ka ng Espiritu Santo. Hindi. Sabi po sa John 3, maliwanag na sinabi ng Panginoong Hesus, ang baptism of the Holy Spirit, sabi niya, katulad ng bautismo o ipinanganak sa Espiritu, ito'y parang hangin. Hindi natin alam kung saan ang gagaling. Di po ba? At babautismuhan kung sino man yung kanyang maibigan na mabautismuhan. And it is not in our hands. It is not the power of our hands, but the apostle has given that supernatural power to baptize. Kasi kahit ngayon may mga pastor na ililay hands para mabautis. Ako hindi against kung meron sila, pinagkalooban sila ng Lord. Pero minsan yung iba nanunulak lang daw. Sino yung natulak na dito? Taas ang kamay. At na biglang bumagsak. Huwag niyo akong tawanan. Ha? So, hindi po yun. Hindi ganon. We cannot manipulate the Holy Spirit for you to receive it. Amen? We are not Apostle Peter and John. Sige, basahin natin dito. Kasi si Simon rin ay sumampalataya. So, ibig sabihin, sumampalataya kasi ang title natin dito, profess faith. Pero after niyan, makikita niya, biglang pasok agad ng kasalanan. So, sabi dito, sumampalataya rin si Simon at nang mabautismuhan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga
si Simon nang makita niya ang mga himala. So dito pa lang nakikita na natin yung motibo ni Simon, di po ba? Yung kanyang pagsama dahil nakakita siya ng himala. Iba yung professed faith sa totoong may pananampalataya. Sasabihin din yan dyan mamaya. So sabi po dito, nang mabalitaan ng apostol sa Jerusalem na tinanggap ng Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon si Pedro at si Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Again, Apostle Peter and John. Sa panahon natin ngayon, wala na pong apostol. We are all disciples. Amen? Hindi natin pwedeng ikumpara yung sarili natin sa mga apostol o gayahin, imitating, magiging si Simon tayo na gustong gayahin itong ginawa. Di po ba? Makikita natin yan dyan. We are not apostles. We cannot imitate yung mga ginawa ng apostol. Pero kung luluubin ng Diyos at binigyan tayo ng kapangyarihan o gift of the Holy Spirit na i-baptize through the Holy Spirit, nasa Panginoon yun. Amen? And sabi dito, kasi makikita natin tingnan mo, pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ni Jesus. Amen? Nabautismuhan pa lang sila in the name of Jesus. And sabi dito, ipinatong ni na Pedro at ni Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu'y pinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya, inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Makita mo? Kabago-bago pa lang. Diba, nandun na yung gusto niya kagad na magaya. At ang masaklap, nagbayad pa siya para magaya. Para ipagkaloob sa kanya. Nirebuke ba siya ni Pedro? Yes, harshly, sabi ng ibang komentary. Sabi dito, ano yung gusto niya? Bigyan din po ninyo ako ng kapangyarihan ito upang ang sino ang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo, sabi niya. Sinagot siya ni Pedro, naway mapapahamak ka kasama ng iyong salapi sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Hindi natin kayang bayaran para pagkalooban tayo ng mga gift ng Holy Spirit. Babautismuhan tayo ayon sa ibig ng banal na Espiritu. Amen? He knows when we are ready. Not only because we accepted Jesus Christ, but because nakikita ng banal na Espiritu ang puso't isipan ng bawat anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Amen? Nakikita ng Holy Spirit yan. We cannot hide. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, walang maitatago. And sabi po dito, wala kang bahagi ni karapatan sa mga bagay na ito sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Diba? Kakabaptize mo pa lang in the water, professing your faith. And then nagnais ka na kagad ng supernatural power. Di ba ba? Bago ka pa lang. Kung titignan natin yung mga apostol, napakarami ng pinagdaanan. Amen po ba? Hindi tama ang puso. Amen? Not only we accept the Lord, but the Lord sees our hearts. It's easy to profess our faith. Sabi mo sa katabi mo, napakadali. Sabihin ikay mananampalataya. Pero
Pero yung puso natin, tinitingnan ng Diyos. Amen? Siya yung nakakita ng puso natin kung ito ba'y tama o hindi. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, pagsisihan mo ang kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon at naway patawarin ka niya sa iyong hangarin. Dahil nakikita kung puno ka ng inggit at bilanggo sa kasalanan. Kita, nag-reflect into action. Genuine by faith? No, it's just professing. Sa bibig lang. Wala. Sa muso lang, hindi sa puso. Pero kung makikita mo dito, pagsisihan mo ang iyong kasamaan, manalangin ka sa Panginoon, that's grace. Sabi mo sa katabi mo, grasya ng Diyos yan. Yung bigyan ka pa ng pagkakataon, kasi si Ananias, saka si Sapphira, on the spot. Sa lapig din yun. Di po ba? Pero dito, may grace pa ng Panginoon kay Simon. Sabi mo sa katabi mo, may grace pa ng Lord. Binibigyan siya ng pagkakataon na pagsisihan ang kasamaan at manalangin at naway. Diba? Hindi sinabi, you shall, kundi nawa, patawarin ka sa iyong hangarin. Kasi bilanggo siya ng kasalanan at puno ng inggit ang kanyang puso. Kaya masama ang kahahantungan o ang nagiging resulta ng merong inggit sa puso. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang inggit ay hindi nakakabuti. Amen? Hindi nakakabuti ang inggit. Sabi po dito, sumagot si Simon. Nakakot siya eh. Idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alingban sa mga sinabi ninyo. Diba? Minsan padahalos-dahalos sa pagsasalita. Pero hindi, actually, kaya niya nasabi yun kasi ayun yung laman ng puso niya. Amen? Hindi niya masasabi yung mga bagay na yan kung hindi na yun, wala yun sa puso niya. Pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon, bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan. Ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinadaanan. So, napakagandang makita na kung gaano kasigasig yung mga apostol despite yung mga persecution na kanilang nararanasan. So, sabi dito, sa sumunod, ito na may kwento, Christ is preached to an Ethiopian. Si Felipe at ang pinunong taga-Ethiopia. Pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog sa daan na mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon. So, nag-search ako, desert po yan. Kaya walang dumadaan dyan, talagang, as in talagang desert siya. So, sabi dito, pumunta nga doon si Felipe. Samantala, isang eunuko ang pinaka-pinunong eunuko na pinunong taga-Ethiopia ang nag-iingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. At pauwi na noon, nakasakay sa karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyan iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya't patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sumagot naman ito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ay ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ang tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kauntiman. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan.
sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. So saan natin yan makikita? That very context na binabasa ng eunuko ay matatagpuan sa Isaiah chapter 53 verse 7 to 8. Kaya naman sabi dito, itong Isaiah 53, ito yung binabasa ng eunuch. Na kung saan si Philip, sabi niya dito, suffering servant. This passage preached to the gospel of Jesus, showing the Christological focus. So sa pag-aaral natin ng basic theology, isa ito na makikita natin na kung saan even in the Old Testament na ipahayag na sa pamamagitan ng propeta ang Panginoong Hesus. And ito po yun, isa sa Isaiah chapter 53, yung Kristo, doon nakapokus yung turo, pag sinabing Christology, the study of Christ. So sabi dito, yun yung pinahayag na binabasa ng eunuko. This radical inclusion as a eunuch, sabi dito ng commentary, a foreigner, this man was double outcast under Old Covenant law. His baptism signified the gospel's power to shatter all social and religious barrier. Kung titingnan natin, hindi lang winahak ng Panginoon yung separation ng Hudyo at Samaritano, kundi kung lahat ng religious barriers, ganon makapangyarihan ang pagpapangaral ng mabuting balita. It shatters all social and religious barriers. Yung mga humahadlang para magkaroon ng pagkabahabahagi. Kasi in social, meron naman yan, di ba? Pagkabahabahagi. Pero lahat yan, isa-shatter ng Panginoon para magkaisa ang bawat pinili niya at tinawag. So sabi dito sa sumunod, nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya? Si Isaiah ba? O iba? Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. So basically, pinahayag ni Felipe ang ibig sabihin ng Isaiah 53, which is Christology. Pinakilala niya ang Panginoong Hesus doon sa eunuko. And alam natin, ang Christology, that is also the good news. Amen? Sabi mo sa katabi, good news. Ayun yung tinatawag na mabuting balita. Yung maipangaral ang Panginoong Jesus. Kaya ito yung response nung eunuko. Tingnan mo, may tubig dito. Mayroon pa bang hadlang upang ako hindi mabautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, mayroong hadlang, maaari. Kung sumasampalataya ka ng buong puso, maaari kang mabautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso. Amen? Sa magpapabaptize sa April 11 and 12, tanongin natin sarili natin, sumasampalataya ba ako ng buong puso? Amen? So ayun po kasi yung tanong ni Felipe dito, maaari kang bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen? Kaya naman sabi dito, according ang, ito pa, mamaya na yan. Sabi dito, pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, ito yung kagandahan. Supernatural power ng Panginoon. Sabi dito, pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha, snatch away. Sabi sa iba, nag-teleport si Philip. Kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno'y tuwang-tuwang magpatuloy sa paglalakbay. So tingnan mo yung response. Nung siya ay nabautismuhan, nalaman niya at nakilala niya ang Panginoong Hesus
siya. Unlike kay Simon, nung makakita siya ng himala, naghangad siya ng kapangyarihan. Actually, the power of God dwells in Christ. Nasa Panginoong Isus yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Saan matatagpuan ang kapangyarihan ng Diyos? Sa Kanyang salita. Because the Word is God. Sabi mo sa katayo mo, the Word is God. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay na malaya na lang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. So, tingnan natin dito. Sabi dito, sinerge ko, according di sa Book of Acts, chapter 8, 39 to 40, kung gaano kalayo, approximately 40 to 34 miles or 32 to 55 kilometer north of Gaza. Kasi nandun siya eh. Sa pagitan ng Jerusalem at Gaza, siya ay naglalakad doon, nagtatravel para makapunta doon sa kung nasaan yung Utopia. So, gaano ba, malayo ba yun? 32 to 50 malayo? Gaano kalayo? Mula dito hanggang Mula dito. Bukawi. Mula dito hanggang Bukawi. Grabe. Hindi? Hindi daw. Gaano kalayo? Kasi 48 kilometers mula dito hanggang Bukawi. 48 kilometers hanggang... Kaya dito, So, approximately ganun kalayo. Di mo ba? Ilang kilometers, brother? So, imagine na natin, medyo malayo. Di po ba? Or malayo talaga. Kung sasakay ka ng sasakyan, convenient sa'yo, di po ba? Mabilis. Pero yung paglalakad, makabutin tayo ng siyam-siyam, or 2 or 3 days. Di po ba? Hindi naman. Sa mga naglakad. Or 24 hours. Malayo eh. Kung titignan mo, yung mas-snatch away ka ng Holy Spirit, that is miracle. Di po ba? Pero actually, nung baby Christian ako dito, na-amaze ako. Pero ngayon, ang nakikita ko dito, that the Lord is using Philip na kung saan mapangaral ang magandang balita ayon sa kanyang kalooban. Kaya dito sabi, in our last text, mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Caesarea. So hanggang marating niya yung Caesarea. Di po ba? At ayan na po yung kasunod natin next week. Ayan. So may natutunan po ba? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya't napakabuti ng ating Panginoon. The start of something good out of something bad. Is there anything, something bad happened sa atin na dahil sa ating pagsunod? Not because of the sin, but because we are following Christ. Ano pa man yung mga bagay na nangyari sa atin, nananampalataya ako, ipapakita ng Diyos ang kagandahan ng sitwasyon para sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, nakikita mo ano man yung mga pinagdaraanan ng kapatid ko nung ito sa pananampalataya. Lahat po kami, Panginoon, ano man yung mga sufferings, if there is persecution inside the family, persecution inside the church, I believe, O Lord, there is something good happen or will happen according to your purpose. And Lord, dalangin ko nawa, Panginoon, as you scattered your church, Lord God, hayaan mo, Panginoon, bawat pagsubok na ipahihintulot mo o pinahihintulot mo na maranasan ng iglesia, hindi lamang ng Jacobs BCI, maging lahat ng churches, lahat ng bahagi ng katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa mandako ng mundong ito. Lord God, Ikaw ang nakakaalam kung paano mo patatatagin ang iyong iglesia. Kaya't buong puso kaming nananalig at nananampalataya na Ikaw ang makapangyarihang Diyos, ang magpapatatag sa bawat bahagi ng iyong katawan, Panginoong Jesucristo. Dalangin ko nawa, Panginoon, patuloy
bigyan ng kalakasang pisikal. Ama, napapagod man ang mga pisikal na pangangatawan namin. Ngunit nananampalataya kami, Panginoon, mas lumalakas ang aming espiritu, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na makita sa amin ang transformed heart, O God. Makita sa amin na kami binago mo, Panginoon. Huwag namin pakahangarin anuman yung mga biyaya ng gift of the Holy Spirit na kung saan magbibigay sa amin ng maling puso katulad ni Simon. Bagkus, Lord, turuan mo kami, Panginoon, na makasunod sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na makapaglingkod kami sa iyo nang walang pag-aalinlangan, Panginoon, na hindi tumitingin sa tao, kundi sa iyo na makapangyarihang Diyos. Dalangin ko nawa, Panginoon, ikaw ang magpatatag ng iyong iglesia sa pamamagitan ng katotohanang aming tinatanggap araw-araw at linggo-linggo, Panginoon, ang aming pagsasama. Dalangin ko nawa, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. I pray also for the divine protection of each and every one of us, O God. Protektahan mo kami, Panginoon, at ilayo mo kami sa lahat ng kasamaan ng daigdig na ito. And Lord, I pray din, Panginoon, sa mga inaalaw mo na trials sa buhay namin, and sa tingin namin napakabigat, but then, Lord, you carried us all the way, Panginoon. Ikaw ang siyang nagbubuhat sa amin. Lord, dalangin ko nawa, makita ng mga kapatid ko that it is your footprints, O God, na siyang lumalakad patungo sa iyo, Panginoon. Because you carried us all the way, O God. Kahit sa dumaranas kami ng pagsubok, Panginoon, kami dala-dala mo, Panginoon. Dalangin ko nawa, bawat burden ng mga kapatid ko, katulad ng sinabi ng aming Panginoon, ibigay namin sa Kanya ang lahat ng burdens, Lord God. At hayaan mo kami, Panginoon, na matuto, Panginoon, at pasanin ang krus na pinagkakaloob mo na mapasan namin, Panginoon. Ito may pagsubok sa pamilya, ito may pagsubok sa loob ng panambahan, pagsubok personal, Panginoon. Hayaan mo makita namin na ang kapangyarihan mo ang kumikilos. Not by our might, not by our power, but by the Spirit of our Lord Jesus Christ. Magtatagumpay ang anak mo na naririto, Panginoon. At bawat mga kapatiran sa mga iglesia, Panginoon, ikaw ang siyang maitaas. Ikaw ang siyang manguna. Ito po ang panalangin namin ng may pananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sorry. So, tayo po'y dadako na sa ating Holy Communion. Gawin po natin ito bilang pag-alaala sa ating Panginoong Jesucristo. Inanyayahan ko po ang mga deaconess. Sabi po dito, paalala lamang po ng ating Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at ito'y pahayag din po sa bawat isa sa atin. Kaya't ang sino mang kumakain at kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng katulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo at ang may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Sige po, inanyahan ko po ang mga elders, deacons,
Siyasatin po natin ang ating mga sarili bago po tayo tumanggap. At alalahanin po natin na hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos kaya tayo'y naririto at nakakapagsama-sama pinag-iisa ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Take this moment of quietness to pray in the Lord, to remember His goodness and faithfulness upon our lives, to remember all what He did for us on the cross. We are righteous because of Jesus, not by our own. Itaas po natin ang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon, patuloy namin nire-recognize, O God, ang lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, lahat ng pagpapakasakit mo, Panginoon, upang kami mapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Hindi lamang noon, ngayon, at sa hinaharap, Lord, nananampalataya kami, Ikaw ang siyang nagpatawad ng lahat ng aming pagkakasala, Panginoon. Lord, dalangin ko nawa sa mga kapatid kong ito, hayaan mo, Panginoon, na i-lead kami ng iyong banal na Espiritu, na hindi kami makapagpatuloy sa anumang gawang ng kasamaan, Panginoon, at makita sa amin ang aming Panginoong Hesukristo na siyang nagbabago ng aming puso, isip at buong pagkatao upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. Ama, sa pagtanggap namin ng sumisimbolo sa iyong katawan, sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo, pakabanalin mo ito, Panginoon, at ikaw ang siyang mahayag sa aming mga buhay. Maging karapat-dapat ang iyong mga anak, even hindi kami, Panginoon, karapat-dapat. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo. Sa iyo po kami nananampalataya, nananangan ng lubos. In Jesus' name we pray. Amen. Sabay-sabay po nating tanggapin ang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Itaas po natin ang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Panginoong Hesus, tunay nga na ang dugo ng aming Panginoon ay ang siyang nagpatibay, Panginoon, ng bagong tipan, O God. Lord, sa tuwing iinumin namin ang kopang ito, Panginoon, o sumisimbolo sa dugong ito, hayaan mo maalala namin, Panginoon, ang lahat
lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, kung paano mong pinagtibay sa pamamagitan ng iyong dugo ang bagong tipan, hayaan mo rin, Panginoon, sa pagninilay namin sa bagong tipan, pagtibayin mo, Panginoon, ang iyong iglesia. Ay dalangin ko nawa, Panginoon, patuloy namin maalala lahat ng ginawa mo para sa amin, Panginoon. Bawat dugong dumana, bawat latay, Panginoon, na iyong tinanggap upang kami ay gumaling. Hayaan mo, Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay makita namin upang kami, Panginoon, ay patuloy na bigyan ka, Panginoon, na mataas na pagsamba, mataas, Panginoon, na pagrespeto at banal na takot sa iyo, Panginoon. Hindi dahil sa aming mga gawa, Panginoon, kung kami naligtas, kundi dahil sa aming Panginoong Jesucristo na siyang naghirap sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat. Kulang ang salitang pasasalamat, Panginoon. Ngunit ang kamatayan mo ay sapat na para tubusin kaming lahat sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po kami nagtitiwala, nananampalataya ng may kagalakan, kapayapaan at pag-ibig. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tanggapin natin lahat ang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, mag-iisa. Yan ang katawang pinayuman upang ikaw ay mamuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang sarang na bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang sarang na bagong tipan, inumin mo, mag-isa. Yan ang dugo lumanag upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Cristo na para sa'yo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang sarang ng bagong tipan. Yan ang katawang
po, Panginoong Jesucristo, sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati, in Jesus' name, Amen. Yan, hallelujah. Tayo po ay dadako na sa ating tithes and offering. Ayan. Dito is tuturuan tayo kung paano magbigay ayon sa ating bukal sa ating puso. Ang aking passage is, the title is Honor God with Your Wealth. Sabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Kung may mga Bible po tayo, pwede sabayan niyo ako. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. And then I have 3 points. Sabi sa first, God gives so that we give. Sabi ng Panginoon, ang Diyos ang unang nag-provide sa atin. Amen po ba? At para maibalik natin yun sa pagpapala na binigay niya lahat sa atin, lahat ng blessing na patuloy na pinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin, tuturuan tayo ng Panginoon na magbigay. Diba? Ang una sa una pa lang is lahat ng pagkakaloob natin, isa-separate natin yon dahil sa kabutihan ng Panginoon, tayo ay nagbibigay. Amen po? Then sa second point, every coin we have is a test. Sabi dito is lahat ng meron tayo, or financially man yan, or anumang bagay, gamitin natin yon ayon sa ikakabuti ng ating Panginoon at saka ikakagalak ng ating Panginoon. At pagyamanin natin yon sa ikakalugod niya at sa lahat tinetest man tayo ng Lord, tignan natin yon sa pagpapala niya dahil nire-remind tayo at tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magbalik at magkaloob sa Kanya. Dahil sa pagpapala niyang binibigay niya sa atin at na-experience natin kung paano tayo pagpalain at kung paano tayo pagkalooban niya ng anumang pangangailangan natin sa buhay natin. Then last is God is generous to generous people. Dito is natututunan natin na magbigay at magbalik sa Diyos kapag kasi the more na nagbibigay tayo, the more din na marami tayong aanihin at the more na i-bless tayo ng Panginoon. Hindi man sa atin, sa family natin, kundi sa mga kapatiran na nandito sa ating church. Then ayan, the more na mas generous ka sa iba, mas pagpapalain tayo ng Diyos. Amen po ba? Dito, kung babalikan natin yung tinuro ni Pastora, doon din, kung paano itinest si Felipe, ganun din itinetest tayo ng Panginoon. Dapat mas i-honor natin ang Lord kaysa sa meron tayo sa araw na to, or sa anumang financially na meron tayo, or anumang mga bagay. Kasi sabi nga, is temporary lahat ng to. Wala tayong maidadala kapag kinuha tayo ng Lord. Syempre, doon din naman tayo hahanto. Amen po? Lahat ng pagkakaloob natin ay ating panghawakan at idalangin natin sa Lord. Anuman ang ibibigay natin. Yes, Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, for opportunity, Lord God, na patuloy mo yung pinagkakaloob sa iba, Lord God. Panginoon, dinadalangin namin, Lord God, ang ibibigay at pagkakaloob namin sa iyo, Lord God. Malaki man ito, maliit, Panginoon. Subalit, Panginoon, bukas sa aming puso, Lord God, ang pagkakaloob namin, Panginoon. At alam ko, Panginoon, bubuksan mo ang durungawan ng pagpapala at ibubuhos mo sa bawat isa, Panginoon. Ano man ang pangangailangan, Lord God, ng mga kapatid kong ito, Panginoon, maging sa pamilya namin, Lord, ikaw ang Panginoon ang mag-provide, Lord God, ng siksik, liklig at umaapaw pa, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa mga walang kakayanang magbigay sa araw na to, Lord, patuloy mo silang i-bless, Panginoon, at experience, bigay mo, Panginoon, sa kanila at ay paranas mo, Panginoon, kung gaano ka, Panginoon, kay buti, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa walang tigil, Lord God, na ang pagmamahal, Lord
kalakasan, Panginoon, sa aming physically, Lord God, maging spiritually, Panginoon, ikaw ang siyang provide, Lord God, ng kalakasan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Gamitin mo lamang ito ang aming ibibigay sa ikakalugod mo, Lord God, at isakakagrow, Panginoon, ng aming panambahan, Panginoon. Dahil ikaw, Lord, ang nakakaalam, Panginoon. Hindi namin, Panginoon, deserve lahat ng to, Lord God. Subalit, Panginoon, patuloy mo kami nilalapat, Panginoon, ng iyong maging anak, O God. Maraming salamat, Panginoon. Panuloy ka namin itinataas, Panginoon, at itinadakila, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Masaya, sinasamba ka, Diyos ng walhati, pag-ibig, puso namin ay bumubuka, tulad ng bulaklak sa init, alisin mo ang dilim ng sala, takot namin ay bawiin, tagapagbigay ng ligaya, liwanagan namin landasin. Ikaw ang ilaw na walang hanggan, awit ng langit sa kalangitan, mula ulok hanggang karagatan, lahat sumisigaw, ikaw ang hari namin. Nasa Ariel mo. Nasa Ariel, nasa Ariel. Ayun. Nakaano, nakaano. Ayun pa siya, nakayelo. Dakila ka, oh dakila ka Praise the Lord. Ayan, tayo po'y dadako na sa ating second offering, which is for our team building and baptism on April 11 and 12. This is not mandatory, but yung out of your generous heart. Kung magkano yung maibigay ninyo at may tutulong ninyo hanggang sa April 11 and 12 para sa ating baptism and team building. Ayan. Praise the Lord po sa buhay ng bawat kapatid na patuloy na sumusuporta. Ito po yung nakanote sa
Bago po tayo mag-team building, i-report po ni Jeremy lahat ng pumasok na kung magkano po lahat ng nalikom natin. Siguro 1 month before, pwede ba? Or end of March, para at least alam natin kung kaya ba ng ating budget. Pero I believe God will provide. Wala pang event na hindi tayo, pinabayaan tayo ng Diyos. Amen? Well, hindi niya tayo pinababayaan. Amen po ba? Amen. So, tayo pong lahat ay magbigay for our second offering. Balik. Kay Jeremy, lobat na po. Patay mo.